So, what's up sa inyo mga atit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayong dito sa Rise Crossover. So, pagpasensyahan nyo na mga atit kuya, kakagising ko lang. 8 AM pa lang po, no? Kakagising ko lang. And nakita ko na yung update logs. Pag-uusapan na natin, sobrang dami nito. Hindi man sobrang dami pero may mga pagbabago na hindi ko ini-expect na ilalagay nila. Pero bago natin simulan itong mga atit kuya, syempre hindi natin pwede kalimutan ang mga nagpapa-washout. So mga atit kuya, ito na. Dumating na po yung bagong island which is yung Sin Island or tinatawag nating 7 Deadly Sins. So makikita nyo siya sa pagitan ng malapit pala siya sa Shield tsaka dito sa Tempest or Hurricane. So pag pumunta kayo dito, andito lang yung icon niya. Yung icon niya is parang medyo similar kay Meliodas na icon. Pero basta medyo kakaiba pa rin, pero parang maano nyo kay Meliodas na tattoo niya, yung Sin of Wrath. And makikita nyo dito may bago po tayong gacha. So sinabi ko sa inyo kahapon, mag-ipon kayo para meron kayong pang-exchange, okay? So kailangan yan para makuha nyo po agad yung pinaka magandang gacha. Yung pinaka magandang yun is yung, teka lang, tingnan natin, weapon damage lang siya and rank up luck. Okay, pero hindi naman sa kunin nyo tong Crest of Lion if meron na kayong enough, okay? Kaya sabi ko sa inyo, magano kayo kahapon para meron kayong pang-exchange. So, regarding doon, syempre may mga bagong shadows and bagong weapons din nakasama to. Kasi nga, bagong island naman to. So, hindi ko alam kung gano'ng kalakas yung bagong weapon dito. Check natin yung pinakamataas na rank, no? Kung meron, UGM plus lang pala lagi yung HGM plus lang yung pinakamalakas. So, hindi ko alam kung gano'ng kalakas yung nito, MR. Pero isa lang masasabi ko, medyo maganda yung ginawa nilang bagong island, no? Kahit medyo paulit-ulit yung bahay, medyo detailed yung pagkakagawa nila compare sa past islands. So maganda to. And ginawan din nila ng effort yung castle. So may bago din tayong relic na related dito sa Deadly Kingdom or sa Sin Island. Hindi ko lang mapapakita sa inyo kasi hindi pa ako nakakita ng spawn dito kasi nga kakagising ko lang mga tit kuya. So malalaman natin yan kapag nakapag-grind na ako. Pero comment nyo na lang sa baba kung alam nyo po yung binibigay na effect nitong relic na to, okay? So another thing na mention dun sa lag is meron na po tayong bagong key dungeon which is yung Deadly Key. Alam ko every by 2s nagkakaroon ng bagong key. So yung susunod na island sa Sin or sa Deadly is hindi siya magkakaroon ng keep. Yung susunod pa doon. So, ito na. Hindi ko pa natatry kasi nga wala pa po akong nakikitang any dungeon for Deadly. So, antayin kapag mapapakita ko lang siguro sa inyo kapag meron na. Kaso, gumawa na kagad ako video kasi madami rin akong gagawin video sa ibang laro ngayon. Kaya, ginawan ko na. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi ko po masya-showcase sa inyo lahat. So, yung sinasabi ko sa inyo kapon mga atit ko about dun sa title na hindi natin makukuha yung Halloween. Buti na lang dumating yung bagong title, okay mga atit kuya. So, pag pumunta kayo ng title, tapos pumunta kayo sa pinakababa, may bago pong title for 1,100. Yung tinatawag doon is Level Monarch, okay? Then yung Level Monarch is almost as good as the Halloween Monarch, okay? Kasi meron na siyang weapon level, 54 na rin yung shadow level niya. So, hindi na siya masama. Okay, tingnan naman, dalawa yung tinaas dito. Tapos, meron pa kayong weapon level which is kapag tumataas mo yung weapon level nyo, tumataas din po yung damage ng pinaka-shadow nyo. Kapag may shadow affinity kayo. So, hindi ko mapapakita yung full potential sa inyo kasi naka-raid pa rin ako. Yung talent ko is naka-raid pa rin, no? So makikita nyo, hindi ko pa kasi natapos kagabi kaya hindi ko mapapakita, pero tataas po ng significantly ang damage nyo dahil dyan sa bagong title na yan. Kaya kung meron kayo, i-equip nyo na kasi yan na po yung magiging best title nyo siguro ngayon so far kung wala kayo nung Halloween Monarch.
Dito naman mga tit kuya sa gacha, na-mention ko na to kanina, meron nga tayong bago which is yung sa Deadly Crest or sa Deadly Kingdom. Pero hindi lang pala yan yun. Meron din na dagdag which is yung sa Mori. Okay, so hindi ko rin mapapakita yung sa Mori kasi wala pa akong token na pang-unlock nung Mori. Pero kung titignan natin yung sabi dun sa logs, Mori is Shadow Boost and Arise Lock, no? So kabaliktaran lang siya nitong Deadly Kingdom. Siguro maganda i-grind nyo muna yung Mori if naka-shadow build kayo kasi shadow related yung binuboost niya, tas lock. Tas dito naman sa leveling, dinagdagan nila ng additional plus 5 level. So hanggang level 15 na po sila. Medyo matagal nyo nang i-grind to compare sa gacha. Mas madali kasi i-grind yung gacha. Ito kasi medyo mahirap i-grind compare sa gacha, no? Dito din ako natagalan compare sa gacha kasi mas madali talaga ng sobra yung gacha. Pero worth it naman pag in-upgrade nyo kasi nga mataas yung bigay na percentage niya. So sabi doon sa log, may na-mention na storage bag upgrade plus 1 something something. Hindi ko alam kung dito yung tinutukoy pero tinignan ko yung core bag ko, naka-max pa rin siya. Ayoko lang, nagkaroon nga siya ng plus 1. Nagkaroon pala siya plus 1, tama. Bali 6 na yung total levels nito kapag renay nyo. So maganda kung ima-max nyo to, especially yung sa core kasi yan yung madalas yung ginagamit. Tsaka yung sa resource, magandang naka-max po yan. And yung sa rune bag, okay lang naman kahit hindi. Then yung token, kailangan nyo upgrade dyan kasi mamahal yung dito po, okay, sa mga upgrade. And minsan kulang yung capacity nyo para ma-upgrade to. So good news mga tit kuya sa mga naghahabol ng relics, may nadagdag pong bagong mga relics dito sa Infinite Desert. Okay, check natin dito sa index kung makikita natin. So sa Infinite Desert meron na sa 220, 225, 250 and 275. So magkaroon ng bagong mythic which is yung heart. So hindi ko pa nga nagagrind, yung problema. Magagrind ko lang yan after ko gawin lahat ng video na kailangan ko gawin sa ibang laro. Kaya pagpasensyahan nyo na if hindi ko po masya-showcase kung ano yung mga relic na yun, no? So, dito ako nagulat mga tit kuya sa part na to. Talagang hindi ko ni-expect na ilalagay nila to. So naglagay na po sila ng rebirth, okay? So para po makapag-rebirth kayo, kailangan lagi kayong max level. So para na siya nagiging anime eternal. So may benefits po yung pagre-rebirth, kaya maganda mag-rebirth kayo, okay? Papakita ko sa inyo. Pag nag-rebirth kayo, so sasabihin dito, are you sure you want to rebirth? Your level will reset to 1 and you'll need to level up again. Each rebirth increase your maximum stat by limit plus 75% and grant a 25 EXP boost. So ano ibig sabihin nung plus 75 ko ulit? Ibig sabihin, kunyari yung shadow power nyo is 800 yung max. Ngayon pag nag-revert kayo, every revert nyo magkakaroon po siya ng plus 75. So magiging maximum na nito pag nilagyan nyo is 875. So very needed po ito if gusto nyo makahabol sa leaderboard or gusto nyo masolo yung insane. Okay? Dito nyo makukuha yung power na kailangan nyo or extra DPS na kailangan nyo para masolo nyo yung insane. Kasi kung nakaka 2 TG na ako nang hindi pa nagre-revert, paano pag nag-revert pa ako kasama nung bagong title, mas lalakas po yung damage ng shadow ko. So tatry ko mag-revert, titignan natin kung hanggang saan ako abutin. Pero tingin ko revert to lang abutin ko if kaya. Pero tingnan natin. So magre-revert tayo. So revert. So nakita nyo, level 1 ulit ako. Ibig sabihin, no talents na naman ako. Ay hindi, may talents ako. So naka-unlock na yung talents nyo pala. So hindi nyo na pala kailangan problemahin yung talents nyo. So okay lang pala yun. So pag gento, ano bang pinakamagandang gawin? So naiisip ko, pinakamagandang gawin pag gento, syempre kailangan natin ng relic for talent. Hindi ko naayos yung talent ko, kailangan ko pa pala ayusin. So balikan ko kayo. So guys, bago nyo pala gawin yung ginawa ko, make sure na nakuha nyo muna lahat ng bagong relic. Kasi baka po, tignan nga natin, nandito pala yung bagong relic. Ayan na. Ito na yung sabi ko, baka may experience buff the relic dito. Meron nga. So meron ditong may Dune Monarch's Heart na may 30% and meron dito Sunken Pero Eye na may 22%. So mali yung ginawa ko. So huwag yung gagayahin yun, okay?
Okay lang yung sa akin kasi gusto lang din ipakita sa inyo. Pero ang gagawin ko, buti na lang, ang gagawin ko dito, meron ako mga expedition dito na nakatabi. So, magandang ito muna yung kunin ko. So, bakit ito muna yung kukunin mo, Kuya Len? Kasi ang gagawin ko, pag kinuha ko yan, lalagay ko yung mga extra XP sa player experience, okay? Para kapag cleanin ko kasi yung nasa quest, sayang naman. Okay, hindi naman kasi sila mawawala. Ito kasi, nagre-reset to every 7 to 8 hours. So, mas magandang ito na yung i-claim ko muna before anything else. So, claim natin to. Buti na lang may mga nakatabi ako. So, make sure kung gagawin nyo to, naka-EXP kayo na relic and EXP boost. So, papakita ko sa inyo. Kada isa kong claim, 26 level. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko dito sa player experience. So, medyo hassle siya. Pero, yun yung pinaka best way para i-claim ko to. Kasi nga, hindi ko kinuha muna yung mga relic. Ang galing-galing ko talaga. Ang galing! Ang galing! Imbis na kunin ko muna yung relic bago mag-revert, inuna ko yung revert. So, okay lang yun. So, ito mga tit ko yan na max out ko na yung player experience ko. 900 na yung maximum niya kasi nga may plus 75 ako. Diba dati yung maximum is 825. So, maganda yan. Sabi ko sa inyo, pagkukuha na nyo ng bagong extra DMG yan para siguro masolo nyo na yung tinatawag nating insane mode, no? Para hindi na kayo mahirapan. Pero again, huwag nyo gagawin yung ginawa ko. Huwag kayong magre-revert if hindi nyo pa nakukuha yung mga bagong relics dito sa desert. Ginawa ko lang yon para mapakita ko sa inyo. Hindi naman ako nagsisisi doon kasi kaya ko namang humabol lagi sa pagpapalevel. And ang inabot ko lang na level is 451 kung nakikita nyo. Level 451 lang sa pagke-claim ko. Pero unti lang kasi EXP nang binibigay dito eh. Nakatabi pa yung mga malalaki ko talagang EXP which is yung ito, 55,000 EXP, 11,000 EXP, 60,000 EXP. So nakatabi pa sa akin yung mga malalaki kong level EXP kaya walang problema doon. Tapos meron pa akong pang quest. So next na titignan natin mga tit kuya is yung mga bagong bundle. So waifu skin bundle. So naglabas sila ng waifu skin bundle. Medyo may kamahalan na. Ang mahal nito compare dun sa last time na aura bundle. Deadly skin bundle. So kung pipili ako sa waifu na lang ako, parang mas magaganda yung sa waifu. Pero nandito kasi si Escanor eh. Maganda si Escanor. Sa Escanor mismo. Pero ewan ko, kung gusto nyo ng waifu skin bundle, pwede naman. Pero kung mas maangas, kung pagtitignan natin maangas, si Escanor yung maangas, no? Nandito si Escanor. So, wala naman yung binibigay na buff, kaya hindi nyo man required bilhin yung mga yan. So, kung ayun mag-aksaya ng ticket, huwag nyo na lang bilhin kasi nga, wala naman silang buff. Other than that, mga tit kuya, puro improvements na lang yung dinagdag nila, no? So, very minor lang yun. Wala naman masyadong game changing doon. And yung codes, ito, claim nyo na yung codes, no? Share ko na lang sa screen. Tapos huwag nyo kakalimutan i-claim yung Halloween rewards nyo daily, baka makalimutan nyo. And again, pinakamalaking factor ng update ngayon is yung rebirth po, okay? So make sure na meron muna kayo ng mga relics na bago kasi may EXP buff sila bago nyo gawin yung pinaggagawa ko kasi mali yung ginawa ko. Ginawa ko lang yun for showcase. Ayun mga tit kuya, yun lang lahat ng nilagay nila ngayong update. If may nakalimutan man ako, please paki-mention na lang sa baba. And kung di ko po napakita lahat sa inyo, sabi ko nga kakagising ko lang po talaga. And ginawa ko agad ng video kasi marami rin po akong gagawang video sa iba pang laro. So yun lang mga tit kuya. I hope makapag-grind kayo maigi. Ang max pala na rebirth is 5, okay? So good luck sa pagpapamax rebirth ng 5. So ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye!